Hello guys, good morning. Papaligo nga tayo ng ng mga young bird natin pang summer. Ayan. Ayan, ito yung mga pang summer natin. Yung iba dito mga old bird tsaka mga mga pang south plus south. Hindi ko na nailaro kasi nagkasakit sila. Hindi ko na naihabol. Ayan. Ay, testing line tong mga to kasi tayo newbie pa lang naman tayo. Unang season ko nung nakaraang south, kaso gulong ka agad. Kasi nga madami pa tayong pagkakamaling ginawa. Yan. Nilalagay ko lang dito sa paligo, nilalagyan ko ng shampoo para mabilis yung balahibo nila. Mabilis mabasa, tsaka nilalagyan ko ng madaming asin. Ayan guys. Yan, hinahayaan ko lang yan sila sa baba na magpatuyo kasi wala namang dito. Wala namang predator. Yung mga ibang pang summer ko sana nawala. Natangay sila, nadagit sila nung may mga training dito. Yung iba napunta na ng Cavite, yung iba Las Piñas. Ayan. Nung training nila ng South, yung mga taga Cavite tsaka taga Manila. Yung location ko kasi ngayon dito Cabinti, Laguna. Ayan. Dito yung location ko. Ayan. Ayan ko lang sila dito magpatuyo. Yung iba dito, mga napalabas ko, mga puti. Ayan. Mga checkered yung mga magulang. Nag-throwback siguro. Ito, binabasa ko talaga ng husto to para para mapasok ng tubig yung buong katawan. Para mabilis sila mag-molt. Ayan lang sila natin dyan. Baka kapag natuyo sila, papapasukin ko sila kaagad, pakakainin ko. Ayan kitang kita sa muka. Ayan, nag-uumpisa pa lang ang lugon nila. Sana makahabol. Madami din akong off color dito. Tulad nito, Mili.
Ayan guys. Paligo lang tayo. Mag-comment kayo ng mga magandang gawin sa kung anong pwedeng magandang gamitin. Kung ano yung mga ginagamit ninyo sa kapag nagpapaligo kayo. At kung anong oras kayo nagpapaligo, tsaka ilang beses sa isang linggo. Comment kayo guys para alam natin. Ayan guys. Meron pala akong ano dito. Ito, ano to? CHPA banded. Matagal na to sa akin. Napunta siya dito. Napadpad siya dito, sobrang payat. Yan, tsaka pinost ko sa may ano din siya. May serga. Dito sa may ano niya, sa Paypitso. Naserga siya. Tapos gutom na gutom. Mukhang napalayo siya o kaya naligaw. CHPA banded summer 2022 pa yata to. Pero young bird siya. Ayan. Yung ginawa ko, recover ko. Tapos nung na-recover ko, inaalpasan ko, hindi na siya, ayaw na niyang umalis kasi sobrang payat nga niya. Kung papakawalan ko, baka mamamatay lang din siya. Kaya ang ginawa ko, recover ko na lang siya. Tapos pinakawalan. Ngayon, ayaw na niyang umalis. Kaya dito na lang siya. Ayun guys, yun ang kwento ng ibong to. Grisel. Tsaka ang number, ito, CHPA Summer 2022. JR Legazpi Cup. Ang number niya 120441. Ayan. Yan ang ring number niya. Ayan, sobrang payat to dati. Pero ngayon, nagkalaman-laman na din. Pero kung tutusin, medyo payat pa siya. Ayan. Kung nakikita nyo, payat pa rin siya. Tsaka yung balahibo niya dati, sobrang dry. Tsaka mga putol-putol, yung buntot, madumi. Tsaka may ano siya, may ano na nga ba, parang may spray siya na kulay pink. Ayun guys. Ngayon, ang gagawin ko, baka ilaban ko na lang siya. Kasi hindi ko din naman alam kung kanino to.
Tapos ko nga din pala dito, papaliguan ko din yung mga ano natin, mga manok. Yan. Wala. Ito yung mga iba. Yan. Yung iba dito, mga commercial ring lang. Bumili lang ako ng mga PHA na ring sa Shopee. Tapos nilagyan ko ng personal band ko. Yan. Mad Monkey Racer Loft nga pala ang page ko. Yan. Paano naman ako pa-like tsaka pa-follow ng page ko. Kung mapadaan man tong video ko, ang page ko ay Mad Monkey Racer Loft. Yan guys. Mga nasa 8 lang ang ano dito, ang banded ng pang summer natin. Madami tayong naka-commercial ring, mga kapatid nila. Ang ginawa ko, kada isang pair, isang panlaban ko ng summer. Tapos yung isa na kapatid nila, ginawa ko, na lang, commercial ring tsaka personalize. Pero susubukan ko pa rin silang i-training kung hanggang saan ang abot nila. Tapos kung makadulo man sila hanggang derby, ilalaban ko na lang kung may pang-entry pa tayo. Malalaki nga lang yung ibon ko dito. Parang oversize yung iba dito eh. Pero wala naman yan sa laki o tsaka sa liit. Titignan na lang natin kung magpe-perform sila. Kasi itong mga malalaking ibon ko dito, katulad nito, malaking ibon, young bird pa lang to. Masipag naman rumonda. Yan. Yan. Mga mata nila ganito ang kulay. Ito. Pa-comment naman kung anong kulay ng mata yon, yung ganong kulay, guys. Ito naman yung kapatid ng naunang puti kanina. Yan. Yung checkered ang mga magulang. Pero may puti sila sa pakpak. Kaya siguro sila, may lahing puti din. Naglabas ng puti. Yan. Ayun, susubukan ko ding ilaro tong mga to kung sakali. Kung makapagbihis man sila ng maganda. Ngayon kasi papangit eh. Tingnan mo yung mga buntot oh. Kulang-kulang, hindi kompleto. Yan, bull-eye. Bull-eye na blue bar, white light.
Ito naman, old bird to, hen. Ang singsing nito ano, BRPF 2016 pa to. Old bird na 2016. Bale mag-8 years na. Ito naman napaamo ko. Kaso mahirap ko nang paitlogin. Ang gagawin ko sana ikakarera ko na lang. Ayan. Kasi ano siya pasukin siya sa loft ko. Ayan guys. Hento. Comment nga kayo kung pwede pang ikarera tong mga 8 years old na ibon. Grabe, malakas pa rin naman yung katawan niya. Napapaitlog ko pa naman to, kaso ngayon sobrang ano na niya, hirap na niya mangitlog, pa isa-isa na lang. Ayan guys, sobrang likot niya. Gusto na naman niyang pumasok sa loob ng loft. Gusto na nga niya kasing mangitlog, kaso nahihirapan siyang mangitlog. Bata na ngayon yung pares nito eh. Ayan guys, ito ang pares niya. Hindi ko na to nalaro ng summer kasi ano, magpo first lap ng derby nagkasakit siya. Nagka-going light. Nagka-salmonella tapos nagka-going light. Tapos nag-iiling-iling. Kaso ngayon okay na siya, wala na siyang sakit. Yan, yung ulo niya hindi na din baliling. Yan. Nahayaan ko na lang siya kasi itong mga to bata pa naman talaga to. Late breeding din tayo kasi tayo sa summer, yung mga to. Tingnan nyo, nag-ano pa rin siya nagmo-molt sa bandang leeg. Yan. Kung mare-recover ko man to, ilalaro ko na lang to ng summer. Old bird. Yan guys. Meron din akong opal. Ito. Susubukan ko din. Itong mga ibon ko pala, ang breeding ko dito, puro outcross. Gusto ko palagi outcross eh. Kasi nag-ano pa tayo, testing line pa tayo eh. Yung iba dito, 4-way cross. Yung mga painakay ko nung una, sila na yung pinagbangga ko, kaya nagiging ano na sila, 4-way cross na yung iba dito. Katulad nito, 4-way cross na. Pero maganda din naman ang kinakalabasan. Yan. Tinitignan ko na lang kung kung yung dam o kaya yung sire yung mas dominante yung dugo. Testing lang muna.
Kakamihan kasi sa breeder ko, Vandenbroek ang ano, ang baseline. Yan guys, ito na yung huli. Itong ibon na to, ito yung pang summer ko din na isa, kaso nagkasakit din. Magkapatid to ng brown. Nestmate sila. Sila lang ang natira sa loft ko na ewan ko kung bakit sila ang natira magka-nestmate. Kasi nagkasakit nga sila, hindi ko na sila nailaro. Sa susunod, kung maglalaro ako, gusto ko yung may maedad na. Kailangan early breed na. Ang pansin ko kasi pagka medyo nasa 6 months to 8 months, yan, mas matibay na yan sila sa sakit. Kaysa naman sa mga 4 months, 5 months na ilalaro. Medyo prone sila sa sakit. Mabilis malusaw ang katawan nila at mahirap i-recover. Yun lang guys, ito na yung huli. Dito ko na din tatapusin tong video na to, napahaba na. Yan. Comment lang kayo guys kung may mga suggestion kayo. Yan, bye. Bye guys.